Anyway, ganito na lang, sir. Halimbawa lang, ha, kayo ay palarin dahil maraming ang nagkakagusto na kayo'y tumakbong. Kung sakali lang kayong palarin, ilalantad nyo ba sa taong bayan ang yung tinatawag na extraordinary fund? Lahat ng pondo ninyo, malalaman ba ng taong bayan? Kung kayo ay naging, kunwari lang, palarin na maging senador. Alam mo, Banat Bay, nung pumasok kami sa academy, wala naman kaming iniisip kundi magsilbi sa bayan, magtrabaho, magkaroon ng trabaho, at asahan mo, sahod mo lang. Ganun lang naman yan eh. Kung yun ang kinakailangan, why not? Ano natin? Lantad natin lahat. Kung yun ang gusto nilang umpisahan natin, o umpisahan natin. Di ba? Maganda. Matanong kita, bago ko magbato sa yung tanong, DJ Bantag, gusto muna kitang pagbigyan kung ano yung mga gusto mong sabihin para maiparating natin sa administrasyon o sa mga Pilipino. Sige, sabihin mo muna bago ako magtanong. Sige. Kasi ako naman magtatanong sa inyo, Banateros. Nako. Ayun. Thank you sa opportunity. Ako naman magtatanong. Wag lang love life, ha? Okay. Alam ko, maliligaw tayo kay Banat kapag love life eh. Ito na ang tanong ko. Ready na kayo? Apo. Sige. Bakit kaya ay yung isang sekretary ay sobrang tahimik? Kilala nyo kung sino? Sino yun, boss? Di ba si Secretary Abalos? Ba't hindi natin naririnig na gaano? Ay, sakto. Oo nga, no? Ano na nga pala nangyari doon? Wala na akong balita. Wala na eh. Ano masasabi nyo doon? Nag-resign na. Hindi kaya nag-resign na yun? Ano masasabi nyo kay Secretary Abalos? Meron ba kayong alam na? Hindi kasi ganito. Okay. Ang ano ko kasi dyan, palabas lang niya na, alam mo, uminit kasi siya, di ba? Ang daming nagagalit sa kanila ni Secretary Boying. Kasama siya. Sa nangyari nga sa muro-muro o kaya sa napaka-haphazard na pag-file ng kaso, tapos yung premature na press conference, 95 or 99% solve ang case. Case closed. Ba't biglang kasi tinitira na siya ng mga taong bayan sa mga comments nila? Nakikita eh. Nagiging bumaba yung kanilang good reputation kung mayroon man silang good reputation. Pero sa totoo lang, para sa akin opinion ko lang ito. Kunwari lang yun. Kasi alam nyo, mayroon akong natatanggap na mga intelligence din, information. Na winawarningan ako dahil yung mga tracking team pinalitan na. Yung mga dating tracking team, nagpalit-palit yan eh. Ng PNP Oo. Ngayon yung ipinalit, tracking team pa rin ba? Sa palagay nyo? Hindi na tracking team. Assassination team na ang pinalit sa mga tracking team ni Bantag. Ito, sana nga hindi totoo. Kung totoo man, okay lang. Pero ang ibig kong sabihin, sana hindi totoo na itong PNP General Romeo Karamat ng CIDJ, ewan ko kung CIDJ pa rin, yan ang nautusan kuno. Yun ang nakarating sa akin, hindi ko pa alam kung totoo, hindi. General Romeo Karamat, yan ang head ng assassination team against Bantag. At ang kasama niya dyan, na pinakabata niya, ay underclass pa namin. Sana hindi nga totoo, sabi ko. Sinasabi ko lang ito para kung marinig nila, magpaliwanag sila. Ngayon kung hindi sila magpaliwanag, baka totoo. Ito naman sinasabi kong underclass ko pa naman din ay si Colonel Hansel Marantan. Yan ang team, assassination team na sa akin, naka-duty para patayin ako. Nako. Medyo kaya nga, yan. hindi ako naniniwala na tahimik si Secretary Abalos. Kunwari lang yun. Kasi sino bang mag-uutos sa PNP, di ba? Under ng DILG yan. Hindi kaya si Secretary Boying ang nag-uutos sa kapulisan? O si Secretary Abalos? Yun ang tanong ko. Kung bakit tahimik o tahimik bang totoo? Bakit mayroon nga yung assassination team na papatay sa akin? Grabe, active sila ngayon ang kapulisan.
nakita naman ninyo nung nakaraan, NBI naman, di ba? Oo. Yun. Yun ang may balita ko. Kaya with all those information na nakakarating sa inyo, DG Bantag, yung lahat ng mga impormasyon na yan na nakakarating sa inyo, na ayon sa inyo, kumbaga reliable, ano ang nagpapalakas sa loob ng DG Bantag? Alam natin, apakahirap magtago sa batas. Lalo na't very popular kayo. Alam mo, Tol, ano ang nagpapalakas ng loob natin? Opo. Yun ba ang tanong? Ano yung Alam mo, una pa lang yan, kasi, religious tayong tao. Kasi, nung elementary, makalakihan namin religion. Nandun naman sa religion yan eh. Kahit mag-isa kang naglalakad, Diyos ang kasama mo palagi, di ba? Hindi lang yun. Kasi kung sabihin nila, nakikita mo ba ang Diyos? Pero may Diyos tayo eh. Yun ang isang malaking tulong sa akin na nagpapalakas ng loob ko. Siyempre, mga relatives, mga mahal sa buhay, kayong mga supporters, vloggers at lahat ng mga Pilipinong sumusuporta sa akin kay Mr. Bantag. Kasi ang dami kong nababasang comments sa Banateros na mga subscribers ninyo, pati sa mga iba pang mga YouTube channel. Meron pang ang GMA. Akala ko maraming galit sa akin. Hindi. Marami, 90. Siguro sabihin natin na nasa 90% kamo na lang. Kasi binabasa ko talaga. Tama kayo. Nakatutok ako sa inyong mga vlogging. Yun ang mga nagpapalakas sa atin. Minsan nga, sa totoo lang, maluha-luha ako na kung hindi ko kontrolin, putang inang maiiyak ako dahil nga sobrang support ng tao sa akin. At bagay yun na aking pinagpapasalamat, una ang Diyos at sa inyong lahat na sumusuporta sa akin. Yun ang lakas ng loob ko. Ayun, so nakikita nyo, sir, sa inyo naman mismo galing na nanonood kayo at nakikita nyo yung mga komentaryo, no? Talagang gusto ko nilang tumakbo. Ay sila nga daw ay tutulong sa inyo hanggat sa kanilang makakaya. Kaya nga ang paano natin susuklian 'yon? On your part, kasi talagang tinutulak kanila para maging senador eh. Kayo sir, ano naman po ang pwede nyong gawin para makuha natin yung inyong pagtakbo at kayo ay palarin maging senador? Alam mo, Coach Oli, mayroon nga akong naririnig yung Facebook follow para maka-raise ng 1 million na parang follow. Wala naman yata eh. Ibig kong sabihin, kung totoo, sana pakita muna nilang may ganon para maniwala ako. Naniniwala ako sa mga support sa comments, pero pagdating sa yung parang gusto nyong i-raise na 1 million katao na follow yung Bantag for senator, ganon. Iano muna nila at nang makita nga natin kung may 1 million nga, di ba? Ayun, sige. Ewan ko kung mahirap gawin yon. Sabihin natin yan. Follow-up question lang doon, no? Etong sinabi nyo na merong sa inyong parang gusto kayong ipatiklop. Kasi sabi nyo... Hindi parang, talagang ipapabatay ako. Kasi kung titignan naman ninyo yung General Romeo Karamat, na sinasabi, sana sabi ko hindi totoo. At yung Colonel Hansel Maranta, na underclass ko pa man din, sana hindi nga rin totoo yung report. Sabi ko kung sana mapanood nila, marinig nila itong vlog na ito, di siguro naman may opportunity rin sila na pasinungalingan kung hindi totoo yun. At maraming salamat kung hindi dahil nakaharap ko na yan si General Karamat. Sir, sabi ko, saludo pa nga ako sa kanya noon eh. Sabi niya, hindi, ikaw sir ko. Dahil, siyempre, 4-star. Siya noon, parang 1-star. Pero hindi tayo ganun eh. Hindi naman tayo mayabang. Ako ang kahit 1-star yan, kahit colonel, basta alam kong upper class, PMA man o PNPA, sinasaluduan ko. Kaya hindi, idol nga kita eh. Yun mga paghaharap namin ganun. Biglang may information na siya pala ang leader. Alam mo kung anong price daw niya? Pag napatay ako, Chief PNP. Chief PNP na pwesto. So sa madaling salita, posisyon pala ang kapalit nyo. Parang ganon. Oo. Ganon ang nakarating sa akin. Sana nga hindi totoo sabi ko. Pero ngayon talaga napaka-active ng kapulisan. Napaka-active. So hindi na nila ito... Kaya kapag namatay ako,
Eh di maaring yung mga yun na. O kung totoo. So ito pong mga intel nyo na to, reliable ito, mga talagang dikit sa inyo itong mga tao na to. Oo naman tol, kasi sabi nga kanila, kung walang sunog, walang usok. Kung walang usok, walang sunog. Mukhang marami pa rin talagang sumusuporta at nagmamahal sa inyo ng mga kaibigan nyo. Ngayon, medyo napansin ko, bukod sa sinabi mo kanina na tahimik ang ating DILG Secretary. Medyo tahimik din ngayon ng Bucor, ha? Wala tayong masyadong naririnig sa Bucor. Mukhang gumaling na sila doon. Mainstream, alam mo tol, mayroon akong kaibigan taga GMA. Ang mainstream media, sabi niya sa akin, sir, sabi niya, DJ, pasensya ka na. Sabi niya, kasi dinidiretso kong tanungin yan. Sabi ko, anak ng teting, ba't ganun ang report mo? Sir, pasensya ka na, DJ, kasi ang hinahanap talaga ng mainstream media daw, yung negative. Sabi ko, ganun ba? Putang ina. Tapos ngayon, tahimik sila? Bakit naman ganon? Tama kaya yung sabi ng mga vloggers na nabusalan sila ng pera, di ba? Kung tahimik sila ngayon, kasi hindi, natakasan. Kailan lang natakasan itong si Katapang sa Mindoro. Natakasan? Hindi ba siya yan? Iba pa ito doon sa iba pa yung si Kataroha. Iba pa yon. So, may latest lang natakas. Aba. Kaya nga nakapagtatampo pero hindi nakapagtataka na sa dami ng bulilyaso ni Katapang andyan pa rin. Dahil nga daw yan ang nagdi-deliver ng pera. Saan? Sabi nila sa Malacanang daw eh. Siguro si Boying yung Malacanang, ganon. Hindi natin alam paano kung gaano katotoo yun. Pero yun ang nakakarating na balita. Mas malaking magbigay ang pera ang Bucor kaysa NBI. Yan ang nakarating na balita sa akin, information. So, love na love nila si Katapang sa Bucor. Kasi kahit anong bulilyaso, hindi yan papalitan. Kaya nga nagkaroon ng Senate inquiry dati dahil dun kay Kataroha eh. Kumbaga napakalaking issue nung pagtakas nung tao na yan. Tapos ngayon may bago na namang pugante na hindi lumalabas sa media. Kasi sabi nyo natakasan din kayo dati pero kayo mismo yung nag-inform sa media. Oo, tama yon. Alam mo, parang nakakasawang i-discuss ang Bucor kasi nga kahit ano man ang maging kalakaran na negative, ano man bulilyaso doon, andun pa rin siya. Kasi nga sabi nga nila, mas malakas daw magbigay ng pera yan sa Malacanang. Mas malakas kaysa NBI. Yun ang nakarating na information sa akin. Kaya pala, labs nila si Katapang ayaw tanggalin. Kasi sa ngayon, recently, go ahead, Coach. Sa ngayong kausap ka namin, wala pa ito sa media. Itong pagtakas dito sa Mindoro, no? So sa tingin nyo, meron plano na naman nila itong pagtakpan kaya hindi inilalabas? Minsan kasi, alam mo, hindi naman, in fairness naman sa mainstream media rin, minsan kasi hindi rin report naman sa media kapag hindi naamoy ng mainstream, tahimik lang ganon. Pero kung ang tumakas kasi na preso, halimbawa mamamatay tao, so rapist talagang public enemy, dapat mong inform ang public through mainstream media dahil nga para maalarma, mawarningan yung mga public na, putang ina, nakalaya si ganon, nakatakas si ganon. Diba? Para rin i-report back sa Bucor na, andito yung pugante nyo, andito yung public enemy, parang ganon. Ano bang kaso nitong nakatakas according dun sa inyong intel?